Vatikano, alas 3 ng madaling araw. Ang katahimikan ng gabi sa Santa Marta ay tila may bigat. Ang mga dingding ng kapilya ay pinipinturahan ng anino ng mga kandilang kumikislap sa liwanag ng sakramento. Walang tunog kundi ang mabagal na pag-ikot ng insenso at ang mahinhing pagbuga ng hangin mula sa organong hindi pinapatugtog. Sa gitna ng altar, nakaluhod si Papa Len Nasie, nakayuko, nakapikit at buong-buo ang presensya sa harap ng Sansimo Sakramento. Hindi siya kilala sa mga grandiosong talumpati o maruruming pananalita. Ang kanyang estilo ay panloob, matahimik ngunit matalim, matatag ngunit hindi mapangibabaw. Tinatawag siyang ang Papa ng Apoy at Katahimikan. Ngunit ngayong gabi may pumasok na kakaiba. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Isang biglang lamig. Isang panibagong katahimikan, ngunit hindi banal kundi babala. Tumigil ang oras. Sa gitna ng pagninilay, isang imahe ang sumulpot sa kanyang harapan. Hindi sa paningin ng mata, kundi sa loob, sa pinakaloob. Isang panaginip habang gising. Nakita niya ang libo-libong panalangin, umaangat ngunit bumabagsak. Parang mga dahong tuyo sa taglagas. Ang bawat salita, animoy pinalaya mula sa labi ngunit walang lakas. Sa paligid, mga anghel, ngunit kakaiba, walang dala. Mga kamay nilang dapat puno ng mga intensyon ay bakante. Isang boses ang dumaan sa loob ng kanyang puso, mahina ngunit malinaw. Ang katawan ay nagsasalita. At kapag ito'y nagsisinungaling, natutulog ang kaluluwa. Napadilat siya. Ang kanyang luhod ay nanginginig sa malamig na marmol. Umangat ang kanyang paningin. Hindi nagbago ang paligid. Ngunit siya ay hindi na pareho. Kinabukasan, sa isang pulong sa loob ng kanyang pribadong silid-aralan, tinawag niya ang kanyang matagal ng tagapayo at kaibigan, si Dom Benedetto, isang matandang obispo na kilala sa pagiging praktikal. May nakita ako kagabi, wika ni Len Nasie, habang hawak ang isang rosaryo na gawa sa kahoy ng olivo. Isang pangitain muli, tanong ni Benedetto, bahagyang nag-aalala. Hindi ito pangitain. Isa itong panawagan. Naglakad siya papunta sa bintana at tiningnan ang liwanag ng umaga na tumatama sa simboryo ni San Pedro. Hindi natin alam kung gaano kalamig ang panalangin ng mundo hanggang makita mo ang mga anghel na walang dala. Natahimik si Benedetto. Papa, maraming nananalangin. Sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kama. At iyan mismo ang problema, putol ni Len Nasie, humarap na muli. Isipin mo, sinong makikipag-usap sa isang hari habang nakahiga sa kama? Ang isang paa nasa sahig, ang isa nakabalot pa sa kumot. Hindi ba't sa ating kilos nagsisimula ang ating paggalang? Nagkunwang umiti si Benedetto. Ngunit baka maintindihan sila ng Diyos. Hindi ba't mas mahalaga ang nilalaman ng puso kaysa sa postura? Tahimik na lumapit ang Papa sa isang maliit na lamesa kung saan may lumang Biblia. Binuksan niya ito sa 1 Korinto 6:19. Ang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya kung ang templo'y bumagsak, paano tatanggapin ng altar ang sakripisyo? Hindi na nakasagot si Benedetto. Sa sumunod na mga araw, isinulat ng Papa ang kanyang karanasan sa isang lihim na tala. Hindi ito inilathala, ngunit ipinasa sa ilang piling monastikong komunidad. Isa sa mga unang nakabasa ay si Ina Marcela, isang madre na namumuno sa isang monasteryo sa Austria. Habang binabasa niya ang sulat, napahinto siya sa isang linya. Ang kaluluwa ay hindi bumabagsak bigla. Una, ito'y nahihiga. Napaupo siya sa bangko ng kanyang silid, tahimik. Tumingin sa krusipihong nasa pader. Ang kanyang mga panalangin tuwing gabi ay madala sa kanyang kama. Pagod. Minsan, halos hindi na siya makakibo. Ngunit ngayon, naisip niya, baka hindi ito simpleng pagod. Baka ito'y pagiging manhid. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, lumuhod siyang muli sa malamig na kahoy ng kapilya ng madaling araw. At naramdaman niya isang init sa dibdib. Hindi emotional. Mas malalim. Isang presensya. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, sa isang maliit na lungsod sa Espanya, isang babae ang tahimik na nag-aayos ng kama ng kanyang anak. Si Clara, isang ina, dating masigasig sa pananampalataya, ngunit ngayon nabubuhay sa pagitan ng trabaho, bahay, at pagod. Ang kanyang gabi ay laging nauwi sa mabilisang ama namin habang nakahiga na. Ngunit isang gabi, may mensaheng umabot sa kanya mula sa parokya, isang liham na sinipi mula sa Papa. Walang sermon. Walang utos. Tanging tanong.
Ano ang sinasabi ng iyong katawan kapag ikaw ay nananalangin? Napaisip siya buong araw. At nang dumating ang gabi, huminto siya bago humiga. Tumingin sa altar na may maliit na rebulto ng Birheng Maria. Tahimik siyang lumuhod. Mabigat sa tuhod. Di comfortable. Ngunit may kakaibang pakiramdam, parang pagyuko ng puso. Hindi niya alam na sa pintuan ng kwarto, ang kanyang anak, si Miguel, ay tahimik na nanonood. Makalipas ang 3 araw, si Miguel ay pumasok sa kwarto ng ina habang siya ay nagdadasal. Tahimik siyang lumuhod sa tabi nito, hindi nagsalita. Pagkatapos ng panalangin, "Mama, bakit ka nakaluhod?" Napangiti si Clara, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, may luha na pumatak sa kanyang pisngi. "Dahil narito si Jesus, anak. Hindi ako kayang humiga sa harap niya." At sa simpleng sagot na yon, nabuo ang aral na hindi niya planong ituro. Sa Roma, si Papa Lendasio ay muling nanahimik sa kanyang silid. Sa kanyang harapan ay ilang bagong sulat mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga kwento ng pagbabago. Mga larawan ng mga altar sa bahay. Mga batang lumuluhod. Mga matanda na muling bumabangon. Tumindig siya. Lumapit sa maliit na altar at muling lumuhod. Hindi para sa pangitain. Hindi para sa doktrina. Kundi para sa pag-ibig na gumising muli sa katawang halos nakalimot kung paano yumuko. At dito nagsimula ang panawagan na hindi isinisigaw, ngunit umuukit. Isang lihim na revolusyon ng katawan na muling nagtuturo sa kaluluwa kung paano magmahal. Vatikano, 2 araw matapos ang pangitain. Ang bulwagan ng Santa Marta ay malamig at tahimik sa umagang iyon. 12 upuan ang inilatag sa paikot na mesa, bawat isa'y may kasamang kopya ng isang sulat, walang pamagat, walang pirma. Tanging isang panimula, ito ang panawagang hindi hiniling, ngunit kinakailangang tanggapin. Papa Lendasio ay pumasok ng tahimik. Nakasuot pa rin siya ng simpleng puting kasuotan, walang kapangyarihan sa kanyang anyo, ngunit may bigat sa kanyang tingin. Sa kanyang likod, si Dom Benedetto ay nakaposisyon, bitbit ang isang maliit na kahon ng mga dokumento. "Mga kapatid, panimula ng Papa, tinipon ko kayo hindi para sa politika ng simbahan, kundi para sa kaluluwa ng simbahan." Tahimik ang paligid. Si Cardinal Rovieri, kilalang liturgista, ay tahimik na nagbukas ng papel. Si Fray Toms, isang batang monghe mula sa Espanya, ay mukhang balisa. Si Arsobispo Declan, isang matapang na Irlandes, ay tahimik ngunit alerto. 2 gabi na ang nakalipas, habang ako'y nananalangin, nakita ko ang ating mga panalangin, ngunit hindi umaangat. Nagpalitan ng tingin ang ilan. Hindi dahil hindi totoo ang mga salita, kundi dahil walang katawan na nagsusuporta sa kanila. Mga panalangin ng bibig, ngunit hindi ng pagkatao. Tumayo si Len at inilapag sa gitna ng mesa ang isang maliit na krus na kahoy, luma, galing daw sa isang monasteryo sa Syria. Naalala ko ang mga sinaunang ama ng disyerto. Hindi sila nananalangin ng nakahiga. Sa bawat pagbagsak ng tuhod, sa bawat pagyuko ng ulo, ipinapakita nilang ang katawan ay bahagi ng liturhiya ng puso. "Papa," wika ni Dom Benedetto, lumapit, "hindi ba't maaaring maging delikado ito?" "Sa anong paraan?" tanong ni Len, hindi umiiwas sa tingin. Marami sa mga tao ngayon ay pagod, modernong isipan, abala. Ang pagsulong ng pananampalataya ay nangangailangan ng kalinga, hindi panibagong bigat. Baka isipin nila na pinipilit natin silang bumalik sa panahon ng kahirapan. Tumahimik ang silid. Ang sagot ni Len ay maikli ngunit matalas. Ang luma ay hindi luma kung ito'y totoo. At ang totoo ay hindi kailanman lipas. Ang banal ay hindi nagpapabago ayon sa uso. Ang katawan ay hindi kalaban ng espiritu. Sila'y dapat magkaisa. Nagbuntong hininga si Benedetto, ngunit hindi na tumutol. Nang sumunod na linggo, isang hindi pinirmahang pahayag ang lumitaw sa mga monasteryo, seminaryo, at mga piling parokya. Tinawag lamang itong ipagninilay sa pananalangin may katawan. Walang utos. Walang direktiba. Tanging mga tanong. Paano ka nakatayo sa harap ng Diyos? Kung ikaw ay hinarap ng isang hari, mananatili ka bang nakahiga? Kapag ang iyong katawan ay hindi gising, paano magigising ang iyong kaluluwa? Ang mensahe ay unti-unting kumalat. Hindi sa pamamagitan ng internet o media. Isa-isang madre, isang seminarista, isang paring tahimik na bumabasa, umiiyak, lumuluhod. Walang sigawan. Tanging mga pagbabagong hindi sinasabi, nakikita lang.
Sa isang seminaryo sa Hilagang Italia, isang batang seminarista na nagngangalang Luca ang natigilan habang binabasa ang kopya ng dokumento. Isa siyang matalino, ngunit madalas tuyo ang panalangin. Nagdarasal siya tuwing gabi, ngunit palaging nakahiga, nakapatay ang ilaw, at minsan, kasabay ng musika. Ngunit sa gabing iyon, matapos basahin ang sulat, hindi siya agad nahiga. Tumingin siya sa sahig. Tumingin sa kisame. Tumayo. Lumuhod. Malamig ang sahig ng dormitoryo. Masakit sa tuhod. Ngunit habang siya'y nakayuko, may lumitaw sa kanyang alaala, ang kanyang lola. Tuwing gabi, lumuluhod sa tabi ng kama, rosaryo sa kamay, mga salitang inaantok ngunit tapat. At narinig niya ang sarili. Lola, patawad, nalimutan ko. At sa katahimikan, bumalik ang apoy. Samantala, sa Roma, tumanggap si Papa Len Nasi ng liham mula kay Fray Toms, ang batang mongheng Espanyol. Mahal na Ama, sa unang pagbasa ko ng inyong pagninilay, ako'y nagtaka. Tila sobra ang diin sa katawan. Ngunit matapos kong subukang lumuhod sa gitna ng gabi, napagtanto kong ako'y hindi pa talaga nanalangin. Ako'y bumubulong ng dasal. Ngunit ang aking katawan ay laging nasa pahinga, at sa gayon, ang aking kaluluwa rin. Salamat sa paggising. Fray Toms. Ngumiti si Len habang binabasa ang liham. Isang boses ang tila bumulong sa kanyang puso, ang katawan ay hindi tanikala. Ito'y daluyan. Ngunit hindi lahat ay tumanggap agad. Sa isang kumbento sa Munich, ang isang grupo ng madre ay nag-usap. Nakababahala ito, wika ni Sor Andrea. Parang sinasabi ng Papa na hindi sapat ang dasal na tahimik, na payapa, na galing sa puso. Baka naman ang sinasabi niya, tugon ni Sor Helena, ay hindi sapat ang puso kung ang katawan ay wala sa loob. Tumahimik ang lahat. Ang usapan ay hindi nagtapos, ngunit ng gabing iyon, hindi na muna sila nanalangin sa kama. Sa halip, isang kandila ang sinindihan sa gitna ng silid. At isa-isa, tahimik na lumuhod ang mga madre sa paligid. Walang nagsalita. Ngunit isang bagay ang nagbago sa hangin. Bumalik tayo sa Roma. Isang gabi, habang naglalakad si Len Nasi sa loob ng kanyang silid, napansin niya si Dom Benedetto sa kapilya, nag-iisa. Ang matanday nakaluhod, rosaryo sa kamay. Hindi pa siya tapos, ngunit tila matagal na siyang nandoon. Hindi siya nilapitan ni Len. Tahimik siyang umupo sa dulo ng bangko. At doon niya nakita ang mismong senyas na hinintay niya, ang mensahe ay nagsimulang gumising, hindi sa mga pahayag, kundi sa tahimik na pagyuko ng katawan ng isang kaibigan. Sa kanyang puso, isang panibagong pangungusap ang sumulpot. Kapag ang isang tuhod ay lumuhod, isang kaluluwa ang nagising. Habang lumalalim ang gabi, muling bumalik sa kanyang silid si Len at naupo sa mesa. Binuksan niya ang isang makapal na kwaderno. Sinimulan niyang isulat ang kanyang unang tunay na homilya tungkol sa paggalang sa panalangin sa pamamagitan ng katawan. Hindi dahil ang Diyos ay nangangailangan ng postura, kundi dahil ang kaluluwa ng tao ay nangangailangan ng anyo. Ang katawan ng unang altar ng panalangin. At kung ang altar ay pabaya, paano magiging banal ang handog? Kung ang katawan ay humiga habang ang puso ay nagsasalita, maari bang paniwalaan ng langit ang kanyang sinasabi? Reverensya ay hindi formalidad. Ito'y pagkilala. Pagkilala kung sino ang kausap. Matapos ang huling tuldok, isinara niya ang kwaderno. Muling lumuhod. Walang salita. Isang buntong hininga. At isang pagsang-ayon ng katawan sa panawagan ng espiritu. Alcalde de Henares, Espanya. Sa isang makipot na kalye sa gilid ng lumang lungsod, sa isang apartment na may 2 silid, nakatira si Clara Mendoza, 32 anyos, single mother, at dating guro ng musika. Matagal na niyang iniwan ang pagtuturo upang magtrabaho bilang cashier sa isang lokal na merkado. Hindi dahil sa kawalan ng talento, kundi dahil sa katotohanan ng buhay, kailangang mabuhay ang kanyang anak. Miguel, 6 na taong gulang, ay isang batang tahimik ngunit mapagmasid. Gabi-gabi, bago matulog, sabay silang magdarasal. Pero sa totoo lang, dasal iyon ni Clara na kalahating gising, kalahating automatic. Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Habang inaayos ang kumot ni Miguel at hawak ang cellphone sa kabilang kamay. Wala siyang ideya na may magbabago. Isang hapon, habang nakapila sa bakery, may iniabot sa kanya si Donna Teresa, isang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging relihiyosa. Clara, Hija, basahin mo ito. Galing sa parokya.
Bago raw mula sa Santo Papa. Tahimik lang pero malalim. Tinanggap ni Clara ang papel, bahagyang nag-alinlangan pero hindi na tumanggi. Sa tren pauwi, habang si Miguel ay tulog sa tabi, binasa niya ito. Ano ang sinasabi ng iyong katawan kapag ikaw ay nananalangin? Kung may hari kang kaharap, anong anyo ang pipiliin mong ipakita? Ang katawan ay nagsasalita at ang kaluluwa ay nakikinig. Napatigil siya. May kung anong tumama sa kanyang loob, hindi pagkonsensya, kundi tanong. Pagdating nila sa bahay, habang si Miguel ay nanonood ng cartoons, si Clara ay naupo sa gilid ng kama. Binuksan muli ang papel. Tiningnan ang krusipihong nasa dingding, isa sa ilang alaala ng kanyang lola. Huminga siya ng malalim. At, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, lumuhod. Hindi madali. Matigas ang sahig. Walang himala. Walang biglang liwanag. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na nagising sa kanya. Isang tanong sa loob niya, bakit ko kailangang lumuhod? At agad ang sagot, dahil hindi ito para sa akin. Para ito sa kanya. Hindi niya alam na mula sa likod ng pinto, si Miguel ay tahimik na nanonood. Hindi niya rin alam na sa gabing iyon, sa mismong oras na iyon, ang lamig sa hangin ay tila may init na bago. Isang uri ng presensyang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Kinabukasan, bumalik ang normal na ritmo, almusal, trabaho, eskwela. Ngunit sa hapon, habang sabay silang naghuhugas ng pinggan, nagtanong si Miguel. Mama, bakit ka lumuhod kagabi? Nagulat si Clara, hindi agad sumagot. Nakita mo ba ako? Tumango ang bata. Tapos, diretsong tanong. Nagalit ba sa'yo si Jesus? Napangiti siya. Napaupo. Pinatuyo ang kamay at binuhat si Miguel sa kandungan. Hindi, anak. Hindi siya galit. Kaya ako lumuhod dahil mahal ko siya. Kahit hindi siya nakikita. Pero nararamdaman siya. Tahimik si Miguel. Yumakap sa ina. At sa simpleng usapang iyon, may aral na itinanim sa pusong bata. Lumipas ang mga araw. Walang sermon. Walang pagbabago sa liturhiya ng parokya. Ngunit bawat gabi, si Clara ay lumuluhod sa tabi ng kama bago matulog. Hindi palaging may emosyon. Minsan, pagod. Minsan, wala siyang maisip na sabihin. Pero ginagawa pa rin niya. At isang gabi, habang siya ay nakapikit sa panalangin, naramdaman niya ang maliliit na kamay na humawak sa kanyang braso. Pagdilat niya, nandoon si Miguel, nakaluhod sa tabi niya. Mama, pwede ba akong sumabay? Walang salita. Napaluha si Clara. Siyempre, anak. At magkasabay silang nanalangin. Hindi mahaba. Hindi malalim. Ngunit buong buo. Mula noon, gabi-gabi na silang lumuluhod. At unti-unti may pagbabago sa bahay. Hindi dramatiko pero tunay. Naging mas tahimik ang gabi. Ang ay napapatay ng mas maaga. Isang maliit na altar ang binuo nila sa isang sulok, isang imahe ng Birheng Maria, isang rosaryo, at isang kandilang sinisindihan nila tuwing gabi. Si Miguel, sa murang edad, ay nagsimulang magtanong ng mas malalalim. Bakit hindi natin nakikita si Jesus? Ano nang ginagawa ng mga anghel sa gabi? Paano nalalaman ni Mama Mary kung may nagdarasal? At si Clara, sa halip na magpanggap na alam ang lahat, ay nagsimulang muling magbasa ng Biblia. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang pagsagot sa tanong ng isang pusong gising. Isang araw ng linggo, habang nasa misa, napansin ni Clara na si Miguel ay kusang lumuhod ng mas matagal kaysa sa dati. Nakapikit. Hawak ang maliit niyang rosaryo. Pagkatapos ng misa, sinabi niya, Mama, ang puso ko parang umiinit kapag nakaluhod ako. Tiningnan siya ni Clara, napangiti. Iyan ang pag-ibig, anak. Dumating ang panahon ng Kwaresma. Sa parokya, nagsimulang ikalat ng mga madre ang liham ng Papa. Isang gabi, habang nagkakape si Clara, dumaan si Padre Ram. Clara, nabalitaan ko ang altar niyo sa bahay. May nagsabi sa akin, si Donna Teresa yata. Opo, Padre. Maliit lang po. Hindi mahalaga ang laki. Ang mahalaga, ito ay buhay. Inabot ni Padre Ram ng isang sobre. Ito ang bagong pagninilay ng Papa. Baka makatulong sa inyong gabi-gabing panalangin. Pagbukas niya ng sulat sa gabing iyon, binasa niya ang linyang humigop sa kanyang damdamin. Ang kaluluwang natutulog ay hindi palaging tahimik.
Minsan, ito'y sugatan sa katahimikang hindi banal, kundi malamig. At kadalasan, ang unang palatandaan ay isang katawang tinuruan ng hindi na lumuhod. Napatigil si Clara. Inilagay niya ang papel sa altar. Hinawakan ang kamay ni Miguel. Miguel, gusto mo bang tayo ang magbantay kay Jesus ngayong gabi? Mama. Pero paano? Simple lang. Mananatili tayong gising kahit ilang minuto lang. Tahimik. Nakaluhod. Kasama siya. At ginawa nila yon. Walang dasal. Walang salita. Tahimik na pagyakap sa presensya. Makalipas ang 2 linggo, dumalaw si Padre Ram upang magbigay ng katechesis sa mga bata. Pagpasok niya sa silid-aralan, may nakita siyang eksenang hindi niya inaasahan. Si Miguel, nakatayo sa harapan ng klase, nagtuturo kung paano gumawa ng altar sa bahay. Kahit maliit lang. Kahit isang krus lang. Basta totoong ginagawa, hindi basta display. Pagkatapos ng klase, tinanong siya ni Padre Ram. Saan mo natutunan yan, Hijo? At ang sagot ng bata. Kay Mama. Pero sabi niya, natutunan niya iyon sa isang lihim na bulong mula sa langit. Tumango ang pari. Walang masabi. Sapagkat totoo. Balik sa Roma. Isang ulat ang dumating sa opisina ng Papa, dala ni isang madre na galing sa Espanya. Walang ingrandeng pagsalubong. Ngunit sa isang sulok ng ulat, isang simpleng babae, si Clara Mendoza, ay nagtuturo ng panalangin gamit ang kanyang tuhod. At isang bata, si Miguel, ay nagsisimulang muling kilalanin ang Diyos gamit ang kanyang katawan. Ang kanilang tahanan ay hindi simbahan, ngunit tila langit. Binasa ito ni Papa Len Dacier habang sinisindihan ang kanyang kandila sa kapilya. Tahimik siyang lumuhod. At sa loob ng kanyang puso, isang panalangin ang bumigkas. Salamat, Panginoon, sa mga altar na hindi itinayo ng bato, kundi ng pag-ibig. Sa bawat ina, sa bawat anak, sa bawat tahimik na pagyuko. Mostiro di San Anselmo, Toscana, Italia. Ang mostiro ng San Anselmo ay tila nakasabit sa gilid ng bundok, luma, malamig, at balot ng katahimikan. Sa loob ng mga matataas nitong pader, ay nabubuhay ang ilang monghe na tila nilamon na ng katahimikang walang wakas. Wala nang kampanang nagbabadya ng pagdarasal, wala nang kata ng Gregoriano sa gabi. Tanging ang tunog ng hangin at yapak sa sahig na kahoy ang naiiwan. Sa isa sa mga silid na yon, nasa kanyang kutson si Irmo Elas, 76 anyos, dating tagapagturo ng teolohiya sa Roma, ngayoy mahina na ang katawan at halos palaging nasa kama. Hindi siya paralisado. Hindi rin siya lantad na may sakit. Ngunit sa loob ng maraming taon, tinanggap niyang ang pagtanda ay paunti-unting paglayo sa pagkilos. At ang panalangin? Ginagawa pa rin niya habang nakahiga, minsan nakapikit, minsan wala nang naaalala kung anong misteryo ang sinimulan. Hanggang isang hapon, isang liham ang iniabot sa kanya ni Ir Nicole, ang pinakabata sa monasteryo. Padre Elas, may dumating na bagong sulat galing Roma. Galing daw kay Papa Len. Hindi na umimik si Elas. Tinanggap ang liham, binuksan at binasa. Ang kanyang mata ay huminto sa isang linya. Kung ang katawan ay nagsisinungaling, ang kaluluwa ay natutulog. At sa panahon ng labanan, ang natutulog ay nadadala ng hangin. Tumitig siya sa kisem. Wala siyang naramdaman sa una. Pero kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang kama, nagsimula ang paninikip sa dibdib, hindi sa puso, kundi sa konsensya. Ipinikit niya ang mata, at para siyang binulabog ng mga alaala. Ang kanyang unang taon sa seminaryo, nakaluhod sa malamig na sahig habang umiiyak sa harap ng tabernakulo. Ang kanyang huling retreat bilang guro, kung saan siya ay nagrosaryo nang nakadipa sa gitna ng simbahan. At ngayon, isang lalaking nakahiga, dasal na bulong, at isip na pagod. Hindi siya makatulog. Sa umagang sumunod, lumapit siya sa silid-aklatan at muling hinanap ang kanyang lumang journal. Bukas na ang mga pahina, may mga sulat na galing sa kanyang kabataan, mga panalangin na isinulat niya ng may apoy. Binasa niya ang isa. Panginoon, ang bawat sandali ay iyo. Pati ang katawan ko ay dapat iyong altar. Huwag mong hayaan na manlambot ako sa dasal. Itulak mo ako hanggang sa huling hininga. Napangiti siya, mapait. Sino ka na ngayon, Elas? Tanong niya sa sarili. Nasaan na ang batang mongheng iyon? Nang hapong iyon, humiling siya kay Ir Nicole ng isang maliit na banig. Hindi niya sinabi kung para saan.
Tahimik lang niyang inilatag iyon sa sulok ng kanyang silid. Kinagabihan, sa halip na humiga agad, umupo siya sa gilid ng kama. Tinitigan ang banig. Huminga ng malalim. At sa pagdampi ng kanyang tuhod sa banig, agad niyang naramdaman ang kirot. Parang hindi nakilala ng kanyang tuhod ang posisyon ng pagyuko. Ngunit hindi siya umatras. Nanalangin siya. Walang formalidad. Wala ring himala. Isang tahimik na, naririto ako, Panginoon. At sa katahimikan, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila biglang tumigil. Isang sandali ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naranasan. Kinabukasan, hindi na siya lumuhod. Masakit pa rin. Ngunit may nangyaring kakaiba. Sa misa, sa halip na maupo habang ang iba'y nakaluhod sa konsagrasyon, marahan siyang umangat. Tinutulungan ng kanyang tungkod, pinilit niyang lumuhod. Umalinggaw ang tunog ng kanyang tuhod sa kahoy, ngunit walang pumansin. Sa likod, si Yer Nicole ay nakatingin, nagtataka. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit siyang bumalik sa banig sa kanyang silid. Hindi araw-araw, minsan lang sa gabi. Ngunit sa bawat pagbalik, may bumabalik din sa kanya. Ang alaala ng kanyang bokasyon. Ang init ng panalangin. Ang paggalang na nawala hindi dahil sa kasalanan, kundi sa kawalang bahala. Hanggang sa isang araw, muling sumulat si Papa Len na si muling binasa ni Elas. Ang katandaan ay hindi dahilan ng katahimikan ng katawan, kundi pagkakataon upang mas igalang ang espiritu. Ang isang mongheng hindi na makaluhod, kung tunay ang kanyang pagnanais, ay mas mabanal kaysa sa isang bata na ayaw yumuko. Ngunit ang isang malakas na katawan na tamad ay nagpapahina rin sa kaluluwa. Napabuntong hininga si Elas. Tamaan na kung tatamaan. Kinagabihan, pinatawag niya si Yer Nicole. Ipatawag mo ang kapatiran. Gusto kong magbigay ng panimulang pananalita. Nagulat ang lahat. Matagal nang hindi nagsalita si Elas sa publiko. Sa maliit na bulwagan, habang tahimik na nakaupo ang mga monghe, pumasok si Elas, bitbit ang kanyang tungkod. Mabagal. Malamig ang hangin. Tahimik ang bawat mata. Tumayo siya sa harap. Matagal na akong hindi nagising. Tumahimik ang mga monghe. At ang pagkakatulog na iyon ay hindi sa katawan, kundi sa panalangin. Ginawa kong pahinga ang dasal. Ginawa kong aliwan ang panahong banal. Huminto siya. Huminga. Ngunit ngayong gabi, ako'y bumalik sa pagiging monghe. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanan. O manalangin ako na parang narito ang Diyos o huwag na akong magdasal. Walang palakpakan. Walang tugon. Ngunit kinagabihan, hindi lang si Elas ang lumuhod sa loob ng kanyang silid. Isa-isa, ang mga monghe sa San Anselmo ay lumabas ng kwarto, dala ang mga lumang banig. Ilan ay lumuhod sa pasilyo. Ang iba sa kapilya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may umalingaw na mahinang salmo sa gitna ng dilim. Panginoon, ibalik mo sa amin ang init ng iyong presensya. Makalipas ang isang linggo, sumulat si Elas kay Papa Len na si Mahal na Santo Papa. Minsan, hindi kasalanan ang dahilan ng paglamig ng kaluluwa. Minsan, ito'y pagod lang. O takot. O tuloy-tuloy na araw ng pagbubulag-bulagan. Ngunit salamat sa inyong salita. Ang isang banig, isang luhod, isang panalangin ay sapat upang ang isang mongheng matagal ng tahimik ay muling marinig ang tinig ng Diyos. I. Elas, monghe ng San Anselmo. Sa Roma, natanggap ni Len na si ang liham na yon. Habang binabasa niya, umulan sa labas. Maingay. Malamig. Ngunit sa loob ng kanyang puso, isang banayad na init ang lumaganap. Tahimik niyang binulong. Isa na namang kandila ang muling nagniningas. Roma, 3 linggo matapos ang huling liham. Sa ikatlong gabi ng kanyang pananalangin sa kapilya ng Apostolikong Palasyo, si Papa Len Lassiu ay muling nanahimik sa harap ng San Simo. Wala siyang sinuman sa paligid. Tanging ang pulso ng kandila, ang pag-ikot ng usok ng insenso, at ang malamig na marmol sa ilalim ng kanyang tuhod. Ngunit sa gitna ng katahimikan, dumating muli ang liwanag na hindi mula sa ilaw, at ang bulong na hindi mula sa hangin. Nakita niya ang 2 grupo. Sa kaliwa, mga tao na nakaluhod, nakataas ang mga kamay, tahimik, ngunit ang katawan ay punang paggalang. Sa tuwing gumagalaw sila, lumiliwanag ang paligid. Parang ang kanilang mismong katawan ay naglalabas ng liwanag. Sa bawat pagyuko, sa bawat pagsama ng palad,
tila may sinasagot mula sa langit. Sa kanan, mga taong nakaupo, nakahiga, walang ayos, pawang walang pakialam. May ilan na may hawak pang rosaryo, ngunit parang nilalaro lang ito. Sa kanilang paligid, anino. Hindi makapal. Hindi agresibo. Ngunit sapat upang lumamig ang paligid. Sa bawat dasal na kanilang binigkas, may mga salitang bumagsak sa lupa, walang direksyon, walang init. Sa pagitan ng dalawang grupo, isang linya. Walang bakod. Walang hadlang. Ngunit malinaw. At mula sa itaas, isang tinig. Hindi lahat ng panalangin ay inaakyat. Hindi lahat ng katawan ay altar. Nagising si Len Dacier mula sa kanyang panalangin na may pawis sa noo. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng nakita. Nang sumunod na araw, sa misa ng alas 6 sa kapilya ng Domus Sanctae Marthae, humawak siya sa ambon ngunit hindi agad nagsalita. Sa halip, tiningnan niya ang maliit na grupo ng mga madre, pari, at manggagawa sa harapan niya. Lahat ay tahimik. Inaasahan ang kanyang homilya. Ngunit sinabi niya, "Walang homilya ngayong araw. Ngunit may tanong ako, kumusta ang katawan niyo kapag kayo'y nananalangin?" Tahimik. Walang sumagot. Ngunit marami ang hindi nakatingin diretsyo sa kanyang mata. Sa halip na magsermon, umupo siya. At ang katahimikan ay naging mas malakas kaysa sa 100 salita. Kinabukasan, parehong eksena. Ikatlong araw, parehong paraan. Ngunit sa ika-4 na araw, nagsalita siya. "Mga minamahal kong kapatid, isang misteryo ang ipinakita sa akin. Isang bagay na ayaw kong paniwalaan, ngunit kailangang tanggapin. Nakita ko ang katawan bilang salamin ng kaluluwa. At maraming salamin ang basag. Isang madre sa likod ay napayuko. Isang seminarista ay napaluha. Nasanay tayo sa panalangin madali. Panalangin mabilis. Ngunit ang panalangin na walang katawang gumagalang ay tulad ng liham na walang pirma, hindi alam kung kanino galing." Tumindig siya, at sa unang pagkakataon, tumingala sa krusipihong nasa altar. Ang katawan ni Kristo ay pinalo, itinaas, ipinako. At tayo, sa ating kaunting tuhod, ayaw nating lumuhod. Pagkatapos ng misa, umalingaw ang bulong-bulungan. Ang ilan, tahimik na nabagabag. Ang iba, diskumpiyado. Sa opisina ng kura paroko ng Roma, may ilang pari na nagtipon. "Hindi ba ito sobra na?" tanong ng isang paring matanda. "Paanong naging sukatan ang postura sa panalangin?" "Hindi sukatan," tugon ng isa pang pari. "Paanyaya." Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May mga nagsabing ito'y retorikang monastiko, isang paghahanap ng kasalanan kung saan wala naman. Ngunit may mga nagsimulang gumising ng mas maaga upang lumuhod bago magsimula ang misa. May mga madre na, bagamat matanda na, muling sinubukang ipatong ang noo sa lupa sa gitna ng kapilya. May mga batang seminarista na iniwan ang kanilang mga telepono sa gabi upang harapin ang altar sa dilim. Sa isang maliit na parokya sa Pransya, isang pari na nagngangalang Lucien ang nagsimulang magturo ng katawang panalangin sa kanyang mga sakristan. Kung kaya mong tumayo ng matagal sa isang konsyerto, kaya mo ring lumuhod ng ilang minuto para sa Diyos. Tinawanan siya ng ilan. Ngunit isang sakristang babae, si Lyce, ay lumapit matapos ang ensayo. "Ama, hindi ko pa naranasang manalangin na nakaluhod ng totoo. Pwede niyo ba akong turuan?" At nang gabing iyon, sa gitna ng simbahan, sa katahimikan ng kandila, tinuruan niya si Lyce hindi ng dasal, kundi ng postura. Paano huminga? Paano tahimik na yumuko? Paano tanggapin ang presensya? Walang liturhiya. Walang salmo. Ngunit si Lyce ay umuwi na may luhang hindi niya maipaliwanag. Balik sa Roma. Isang gabi, habang muling nananalangin si Papa Len, sinimulan niyang isulat ang kanyang panibagong pagninilay. Ang katawan ay altar. Hindi dekorasyon. Ang tuhod ay espada. Hindi kahinaan. Ang pagkilos ay panalangin kapag puno ng kahulugan. At ang mundo ng espiritu ay nakakabasa ng mga kilos na hindi nabibigkas. Ang demonyo ay hindi natatakot sa mga salitang walang laman. Ngunit siya'y nanginginig sa katawan na nakaluhod ng may pag-ibig. Matapos niya itong isulat, ipinasok niya ito sa isang sobre na may simpleng pamagat. Ad alter, patungo sa altar. Ipinakalat ang sulat sa mga dioceses sa katahimikan. Walang kampanya. Walang press release. Ngunit sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pari, madre, at laiko na tumigil sandali at muling tinanong ang sarili.
Kailan ako huling lumuhod na may kabuwang intensyon? At sa tanong na yon, isang alon ng bagong sigasig ang unti-unting kumalat. Hindi palakpakan. Hindi sigawan. Kundi pagyuko. Sa huling bahagi ng buwan, tinawag ni Len Lassie ang kanyang mga obispo sa isang pribadong pulong. Walang mga tagapag-ulat. Walang kamera. Tanging ang kanyang salita. Tumayo siya sa harap nila at sinabi, "Marami sa inyo ay tinawag na pastol. Ngunit sa dilim ng gabi, sino sa inyo ang nakaluhod sa harap ng kordero?" Tahimik. Hindi ako nag-utos. Hindi ko kayo pinilit. Ngunit isang mensahe ang aking natanggap. Ang katawan ng simbahan ay nagsisimulang lumamig. Hindi sa aral, kundi sa panalangin. At sa huling linya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginig. Kung hindi tayo lalaban sa pamamagitan ng katawan, matatalo ang kaluluwa. Sa mga sumunod na linggo, tahimik ngunit malakas ang epekto ng kanyang salita. May mga kapilya sa mga lungsod na biglang nagsimulang maglagay ng maliit na banig sa mga sulok para sa mga nais lumuhod. May mga pamilya na nagtanggal ng telebisyon sa kwarto at pumili ng espasyo para sa panalangin. At sa buong simbahan, isang pahayag ang hindi binanggit sa mga buletin, ngunit nararamdaman. Ang katawan ay hindi kaaway ng espiritu. Ito'y kakampi. Altar. At sa mga huling araw, sandata. Ang dokumento ay payak. Walang ginintuang selyo. Walang engrandeng pambungad. Tanging pamagat na Latin sa itaas ng pahina, Adoratio Corporis. Ang pagsamba ng katawan. Nilagdaan ni Papa Len Lassie sa isang gabi ng panalangin. Ngunit hindi ito inilaan para sa mga istante ng aklatan. Isa itong liham na inilimbag ng tahimik at ipinadala sa mga dioceses, monasteryo, at parokya sa buong mundo. Hindi ito tagubilin kundi paanyaya. Hindi ito dekrito kundi salamin kung saan ang bawat isa ay hinayaang makita ang sarili sa liwanag ng isang tanong. Sumasamba ba ang iyong katawan o nakikinig lang ang iyong bibig? Sa Buenos Aires, si Hermana Luca, dating guro ng mga novisa, ay nanatili sa kama sa loob ng 3 taon. Isang stroke ang puminsala sa kalahati ng kanyang katawan. Minsan, ang kanyang mga panalangin ay tila bulong na naliligaw sa hangin. Ngunit isang gabi, isang madre ang nagdala sa kanya ng sipi ng Adoratio Corporis. Hindi niya agad binasa. Iniwan lang sa gilid ng kama. Kinagabihan, habang binabasa niya ito ng dahan-dahan, natigilan siya sa mga linyang ito. Ang katawan na hindi makaluhod, ngunit gustong lumuhod, ay higit pa sa tuhod ng isang taong ayaw yumuko. Ang intensyon ay hindi nawawala sa kahinaan. Nawawala ito sa kasanayan. Saan man naroon ang loob, naroon ang pagsamba. Napahinga siya ng malalim. Dahan-dahan, ipinikit ang mga mata. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, inangat niya ang kanyang kaliwang kamay, mahina ngunit buo, at itinapat ito sa kanyang puso. "Narito po ako, Panginoon, kahit ganito lang." At sa gabing iyon, ang kanyang kwarto ay tila naging dambana. Hindi dahil sa himala, kundi dahil ang kanyang katawan, bagamat paralisado, ay sumang-ayon sa panalangin ng kanyang kaluluwa. Sa Manila, si Jomar, 21 anyos, dating adik sa shabu at batang kalye, ay nakatanggap ng sulat habang nasa isang halfway house na pinapatakbo ng mga laiko. Hindi siya relihiyoso. Pero ang titulo ng dokumento ay nakapukaw ng kanyang interes. "Ano tong ano nga ulit?" tanong niya sa tagapamahala. Adoratio Corporis. Latin. Pagsamba gamit ang katawan, sagot ng isang voluntaryo. May ganun pala. Binigyan siya ng kopya. Binasa niya ito ng paunti-unti. Hindi niya agad naintindihan ang karamihan. Pero isang linya ang hindi niya makalimutan. Ang katawan na nakaluhod ay katawan na hindi sumusuko sa kadiliman. Kinagabihan, habang ang lahat ay tulog, pumasok siya sa chapel ng center. Tahimik. Madilim. Lumapit siya sa harapan ng altar. Hindi siya marunong magdasal. Hindi niya alam ang susunod na gagawin. Pero naalala niya ang nakita niyang larawan ng isang santo na nakaluhod. At ginaya niya yon. Lumuhod. Umiyak. Hindi niya alam kung bakit. Basta lang, parang may bumagsak sa loob niya, isang bigat na matagal nang iniiwasan. Sa sumunod na araw, sinimulan niya ang isang bagong gawain, pagluhod sa loob ng 2 minuto tuwing 6:00 ng gabi. Walang dasal. Walang salita. Tanging katahimikan.
Pagkaraan ng isang linggo, siya na ang nagtuturo sa iba pang dating adik. At sa isang liham sa kanyang pamilya, isinulat niya, "Hindi ko pa masabing banal ako. Pero ngayon, alam ko na kung paano ako sisimulang gumaling sa tuhod." Sa Leon, si Ea Matthew, 54 anyos, ay isang paring minsan nang nag-alab, ngunit ngayoy halos walang gana sa kanyang mga misa. Paulit-ulit. Pagod. Walang direksyon. Ang kanyang kapilya sa loob ng tahanan ay naging tambakan ng mga lumang aklat. Isang araw, may dumating na sobre mula sa kanyang dating guro sa seminaryo. Walang ibang laman kundi ang sipi ng Adoratio Corporis at isang maikling tala. "Kapatid, baka ito ang sagot sa tanong na matagal mo nang hindi binibigkas." Nagbasa siya, walang inaasahan. Ngunit natigil siya sa bahagi ng sulat na ito. Ang katawan ng pari ay hindi lang tagapagdala ng sakramento. Ito ay isa ring saksi. At kung ang saksi ay walang galang, ang ebanghelyo ay nawawala sa galaw. Nag-init ang kanyang tenga. Napahiya. Nasaktan. Ngunit hindi nagalit. Kinabukasan, nilinis niya ang kapilya. Tinanggal ang alikabok. Pinunasan ang krus. Muling inilagay ang maliit na mesa ng altar. At sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, siya ay lumuhod sa harap ng krus habang sinasabi, "Patawad, Panginoon. Ginawa kitang bahagi ng trabaho. Nakalimutan kong katawan ko rin ang dapat mong tahanan." Mula noon, sa bawat misa na kanyang ipinagdiriwang, bago pa man magsalita, lumuluhod muna siya ng tahimik sa harap ng altar. At ang kanyang parokya. Napansin ang pagbabago. Wala siyang sinabing sermon tungkol dito. Ngunit sa kanyang pagyuko, unti-unting nagsimulang yumuko rin ang mga tao. Sa Nairobi, Kenya, isang grupo ng mga kabataang Katoliko ang nakatanggap ng sulat mula sa isang misyonerong madre. Itinuro nila ito sa kanilang Bible Study Group. Mula rito, ipinanganak ang kilusang tinawag nilang, "Bendito, Katawan para sa Diyos." Sila'y nagsimulang magbahay-bahay upang magturo ng panalangin na may katawan, pagluhod, pagyuko, pagbukas ng palad sa pagsuko. Walang opisyal na pagsang-ayon. Walang budget. Pero sa loob ng 3 buwan, lumaganap ito sa 7 lungsod. At ang kanilang motto, "Kung ang katawan ay marunong sumayaw para sa mundo, dapat din itong matutong lumuhod para sa langit." Mula sa Amerika, isang liham. "Mahal na Santo Papa, ako po ay isang guro sa high school na nagdurusa sa depresyon. Maraming gabi, ang aking dasal ay isang buntong hininga na lamang. Pero matapos kong basahin ang inyong sulat, sinubukan kong lumuhod muli. Kahit 2 minuto lang. At parang may nangyari. Hindi ko pa rin alam ang sagot sa lahat ng tanong ko. Pero may naramdaman akong presensya. Hindi ko yon inaasahan. Salamat sa paalala na ang katawan ay hindi lang nilalang. Ito'y bahagi ng dasal." Teresa N. Sa Roma, araw-araw, tumatanggap ang opisina ng Santo Papa ng 12 ng sulat mula sa iba't ibang bansa, Argentina, Albano, Indonesia, Ghana, Poland, Brazil. Lahat may parehong tono. Hindi nagsasabing may himala. Hindi nagsasabing may vision ako. Ang sinasabi lamang nila, nagising ako. Dahil ginamit ko muli ang katawan ko para sa Diyos. Sa gabi ng pista ng Transfigurasyon, si Papa Len Nasi ay nagdiwang ng misa sa isang simpleng kapilya sa labas ng Roma. Imbes na magbigay ng homilya, umupo siya sa tabi ng altar, at sa gitna ng katahimikan, lumuhod. Walang sinabi. Ngunit ang lahat ng naroon ay nakaramdam ng bugso ng hangin, hindi mula sa mga bintana, kundi parang galing sa loob. At isa-isang lumuhod ang mga tao. Sa mga sumunod na minuto, walang umiimik. Tanging katawan ng simbahan, literal, ang nagsalita. Hindi lahat ng revolusyon ay may sigaw. Minsan, ang pinakamalakas na panawagan ay isang tahimik na tuhod na lumapat sa lupa. Nagsimula ito sa isang gabi ng Sabado sa isang maliit na simbahan sa Lublin, Poland. Walang programa, walang anunsyo. Iilang kabataan lamang, bitbit ang rosaryo at kandila, ang pumasok sa kapilya alas 9 ng gabi. Wala sa plano ng kura paroko ang anumang pagtitipon. Ngunit nang dumaan siya para isara ang pinto, nakita niya ang 12 kabataang nakaluhod sa gitna ng simbahan. Tahimik. Hindi nag-uusap. Hindi gumagalaw. Nilapitan niya ang isa. "Anong ginagawa niyo rito?" Ang sagot, "Nabasa po namin ang sulat ng Papa. Naisip namin baka dapat sabayan namin siya."
Hindi na siya nakapagsalita. Tumango na lang. At hindi na isinara ang simbahan. Sa sumunod na gabi, 20 na sila. Isang linggo pa, lagpas 60. At mula roon, kumalat ang balita. Isang kilusan na walang pangalan, walang leader, walang kampanya. Tanging katawan na nagsimulang yumuko upang ang kaluluwa ay muling tumindig. Sa São Paulo, isang grupo ng matatandang babae na dating miyembro ng isang lay community ay nagsimulang magtipon tuwing alas 11 ng gabi. Ang ilan ay may tungkod. Ang iba ay may arthritis. Ngunit pinilit nilang lumuhod. Kung ito na ang huli naming panalangin sa lupa, sabi ng isa, gusto naming makita ng langit na hindi kami natulog na patagilid. Sa Seoul, sa isang mataas na gusali ng lungsod, may isang grupo ng mga call center agent na nagtayo ng altar sa loob ng break room. Hindi nila kayang magsimba dahil sa gabi ang trabaho, ngunit tuwing alas 2 ng madaling araw, sabay-sabay silang luluhod at tatahimik ng 5 minuto. Pagod kami pero hindi kami patay, wika ng isa. At habang gumagana pa ang tuhod, luluhod kami. Sa New York, isang pari ang nagtayo ng bukas na vigil sa labas ng simbahan gamit lamang ang ilaw ng poste at maliit na speaker. Sa simula, 3 lang ang dumarating. Makalipas ang 2 linggo, 200 katao ang lumuluhod sa kalye, may ilan pang ang Muslim at hindi Katoliko na lumalapit at tumatayo sa tabi nila sa katahimikan. Sa Ghana, isang grupo ng mga madre sa bundok ay nagsimulang mag-vigil ng walang ilaw, walang misa, walang musika. Isang kandila lang at katawan nilang nakaluhod. Walang salita. Isang oras ng pananatiling gising. Walang hinihinging himala, tanging pagsama kay Jesus sa gabi ng kanyang agonya. At sa bawat dako ng mundo, isang bagay ang nangyari, parang sumigaw ang buong simbahan, hindi sa pamamagitan ng tinig, kundi ng katawan. Isang tuhod na lumuhod sa Tokyo ay parang sumagot sa isang palad na bumuka sa Nairobi. Isang ina na yumuko sa Argentina ay tila nakaugnay sa isang seminarista sa Vietnam. Walang nakakaintindi kung paano ito nangyari. Ngunit ng mga gabing iyon, tila lumakas ang tibok ng puso ng iglesia. At si Papa Lendasi ay tahimik na nagmamasid mula sa Roma. Hindi ito kilusan, sabi niya kay Dom Benedetto habang sila'y naglalakad sa hardin. Ito ay paggising. At sa bintana ng kanyang opisina, tinitignan niya ang simboryo ni San Pedro habang sinasabi. Ngayon, ang katawan ng simbahan ay nakatayo. Dom Benedetto, na dati nag-aalinlangan, ay napayuko. Tahimik siyang umupo, saka nagbulong. At ako, Santo Papa, ay napilitan muling gamitin ang tuhod na matagal ko nang iniwasan. Ngumiti si Len. Iyon ang unang himala, hindi paningin kundi paggalaw. Walang anunsyo mula sa Vatican. Walang press release. Ngunit sa buong mundo, tuwing lalalim ang gabi, paraming simbahan ang hindi nagsasara. At sa bawat bukas na pinto, may makikitang isang tao, minsan matanda, minsan bata, nakaluhod, mag-isa, ngunit hindi nag-isa. Isang gabi, sa Roma mismo, nagising si Lendasi at bumaba sa kanyang kapilya. Sa pinto, may batang madre na hindi niya kilala, nakaluhod. Humihikbi. Hindi siya lumapit. Tumayo lamang siya sa likod at naghintay. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin siya ng madre. Tumayo ito, bahagyang nahihiya. Pasensya na po, Santo Papa. Umiti siya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ikaw ang dahilan kung bakit gising pa ako. Sinasamahan ko po siya, bulong ng madre, sa oras ng kanyang kalungkutan. Tumango si Len. Salamat. Dahil hindi lahat ay naaalala na hanggang ngayon, siya ay nasasaktan. Bumalik siya sa kanyang kwarto nang hindi na nagsalita pa. Nang gabing iyon, sa kanyang journal, isinulat niya. Ang panalangin na walang katahimikan ay ingay. Ang katawan na hindi sumasamba ay laman lamang. Ngunit ang kaluluwang muling natuto lumuhod ay apoy, at ito'y kumakalat. Sa Africa, isang batang lalaki, 7 taong gulang, ay nakita ng kanyang ina na nakaluhod sa ilalim ng mesa. Tinanong siya, anong ginagawa mo dyan? Sumagot ang bata, nakita ko po sa simbahan si tatay nakaluhod. Namiss ko siya. Ginaya ko lang po. Ang kanyang ama ay sundalo na hindi na nakabalik. Walang nagsabi sa kanya kung paano manalangin. Wala siyang nabasang sulat. Ngunit sa kanyang puso, nadama niya na ang katawan ay maaaring daanan ng pag-ibig. Sa isang monasteryong Orthodox sa Russia, isang matandang monghe ang sumulat sa Vatican. Hindi ako Katoliko.
Ngunit sa nakalipas na buwan, nakita ko ang mga kabataang monghe na kusang lumuluhod bago matulog. At mula nang mangyari ito, ang aming komunidad ay tumahimik sa paraang hindi nakakabingi, kundi nakakagising. Maaaring iba ang liturhiya natin, ngunit pareho ang wika ng katawan. At mula sa mga sulat, dumami ang mga larawan, tuhod sa marmol, palad sa dibdib, noo sa sahig. Mga simpleng kilos na tila walang halaga, ngunit para kay Len Nasi, ito ang mga bagong lihim na altar ng daigdig. Sa mga mensahe mula sa mga obispo, may ilang tutol. May ilang nagsasabing ito'y sentimentalismo, katawan lang, walang laman, o panibagong obligasyon na nagpapahirap. Ngunit sa bawat pagtutol, mas marami ang testimonya. At wala ni isa sa mga ito ang nagbanggit ng milagro. Wala ni isa ang nagsabing gumaling ako, nakakita ako ng anghel, o nakarinig ako ng tinig. Ang lahat ng kanilang sinabi, dati hindi ako gising. At ngayon, natuto na akong bumangon para lumuhod. At sa harap ng daan-daang liham, larawan, video at kwento, si Len Nasi ay hindi nagtayo ng bagong utos, hindi gumawa ng bagong doktrina. Sa halip, tahimik siyang nagpasalamat. Sapagkat alam niya na ito'y hindi galing sa kanya. Galing ito sa langit. Isang umaga, habang lumiliwanag ang Roma, pinanood niya ang pagsikat ng araw mula sa kanyang bintana. At binigkas niya ang mga salitang ngayon ay inuukit sa marmol sa isang kapilyang itinayo sa kanyang alaala. Kapag ang katawan ay yumuko sa dilim, ang kaluluwa ay sumisilip sa liwanag. At sa panahong akala nating tulog ang simbahan, siya pala ay nakaluhod, nagbabantay sa bukang liwayway. Tumahimik ang buong Domus Sanctae Marthae sa hapon ng Sabado. Ang pinto ng silid pulong ay isinara mula sa loob, at sa loob nito ay naroon ang 63 mga seminarista, madre, at ilang kabataang misyonero mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi sila pinatawag upang turuan ng doktrina, kundi upang saksihan ang huling pananalita ni Papa Len Nasi sa kanilang henerasyon. Hindi ito ginanap sa harap ng kamera. Walang media. Walang liham na isusulat pagkatapos. Sapagkat ang kanyang mga salita ay hindi para sa pag-archive ng Vatican, kundi para sa mga puso. Pumasok sila ng tahimik, suot ang kanyang simpleng puting sutana. Wala siyang baston, bagamat mabagal ang hakbang. At sa kanyang likod, si Dom Benedetto ay tahimik ding nakaupo, ang kanyang mga mata ay hindi sa papa kundi sa mga kabataan. Nang makaupo si Len sa gitna, tiningnan niya sila isa-isa. Walang mikropono. Walang mesa. Tanging isang kahoy na krus sa dingding. Mahal kong mga anak, panimula niya, ang pagtawag sa inyo upang maglingkod ay hindi pa tagumpay. Ito ay pagpasok pa lamang sa labanan. Tahimik ang lahat. Walang sulat. Walang bulungan. Ang mga mata ng bawat isa ay nakatuon sa kanya, at parang biglang naging mas mabigat ang hangin sa paligid. Ang labanan na tinutukoy ko, pagpapatuloy niya, ay hindi laban sa mundo. Hindi laban sa mga ideolohiya. Ang unang labanan ay laban sa sarili. Umigting ang katahimikan. At sa bawat labanan may sandata. Ngunit sa inyo, hindi espada, hindi salita, kundi katawan. Ang katawan niyo ang una ninyong kakampi o kalaban. May batang seminaristang lalaki na tila napatingin sa kanyang mga kamay. Isang madre ang hindi sinasadyang napaayos ng upo, tila biglang nadama ang bigat ng katotohanang binanggit. Nagsimula akong magdasal ng ako'y 18, kwento ni Len. At noong una, akala ko sapat na ang mga salita. Ngunit napansin ko, kapag ako'y nakahiga, ang isip ko'y lumalakad. Kapag ako'y nakaupo, ang loob ko'y naglalakad palayo. Ngunit kapag ako'y lumuhod, ang buong pagkatao ko ay nakatingin sa iisang direksyon. Bumuntong hininga siya. Hindi ng pagod, kundi ng bigat ng alaala. Isang gabi, habang ako'y seminarista pa, ako'y nakatulog habang nagdadasal. Sa panaginip, nakita ko ang sarili kong patagilid sa kama, habang ang isang tinig ay nagsalita, "Ganyan mo ba ako minamahal?" Lumingon siya sa lahat. Hindi bilang Santo Papa, kundi bilang Ama. Hindi ko kayo tinipon para sa leksyon. Tinipon ko kayo para sa paalala. Sapagkat sa inyong henerasyon, mas madali ang lahat. Mas mabilis. Mas comfortable. Ngunit ang panganib ay hindi sa teknolohiya, kundi sa panalangin na naging parang pag-scroll sa telepono, saglit, madali, walang laman. May umiyak. Tahimik. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagbabalik ng alaala ng panawagan. Nais kong ibigay sa inyo ang isang pangungusap. Hindi ito matalinhaga.
Hindi ito original. Ngunit ito ang pinakamalinaw na katotohanang natutunan ko sa aking buhay. Tumigil siya. Hinintay ang buong silid na tumahimik. At pagkatapos, marahan niyang binigkas. Ang kaluluwa ay hindi bumabagsak bigla. Una itong humihiga. Walang gumalaw. Ang ilan ay napapikit. Ang iba'y parang tinamaan ng kidlat. Si Dom Benedetto, sa gilid, ay yumuko at tahimik na napaluha. Iyan ang simula ng pagbagsak ng kaluluwa, hindi sa kasalanan, kundi sa pagtanggap ng kaunting katamaran, ng mamaya na lang, ng pwede na yan. Mula sa panalangin na patagilid patungo sa panalangin na wala ng katawan hanggang sa panalangin na wala na rin sa puso. Tinignan niya ang bawat isa. Kaya habang kayo'y malakas pa, habang kayo'y may lakas pang yumuko, gamitin niyo ang katawan niyo bilang altar, hindi bilang unan. Tahimik pa rin ang lahat. Ngunit ngayon may liwanag sa ilang mukha. Para bang ang mga salitang iyon ay nagtulak sa kanila na tumindig kahit nakaupo pa. Hindi ako nabubuhay para makita ang lahat ng pagbabagong mangyayari. Ngunit kayo-kayo ang simula. Hindi ng bagong simbahan. Hindi ng bagong doktrina. Kundi ng bagong pagiging tapat sa lumang apoy. Tumayo si Len. Mabagal. Ngunit matatag. Lumapit siya sa kahoy na krus at sa harap ng lahat, lumuhod. Walang sinabi. At isa-isa, tumayo ang mga seminarista, madre, at kabataan. Isa-isa silang lumuhod sa sahig na marmol. Walang direksyon. Walang utos. Tanging paggalaw ng katawan bilang sagot ng kaluluwa. At nang matapos ang panalangin, walang isa mang nagsalita. Nagkatinginan lamang sila. At lahat ay alam, may ipinasa sa kanila na hindi kailanman nakasulat sa libro, kundi itinatak sa laman. Sa gabing iyon, sa kanyang kwarto, isinulat ni Len Nasir ang huling entry sa kanyang journal. Hindi ako ang magpapatuloy ng apoy. Ngunit nakita ko na ang mga tagapagdala. Hindi sila malalakas sa salita. Ngunit sila yumuko. At sa bawat lumuhod ngayong gabi, isang bagong haligi ang itinayo. Sa kanyang huling linggo ng Pascaltide bilang obispo ng Roma, si Papa Len Nasir ay nagsulat sa kanyang silid ng may kakaibang kapayapaan sa mukha. Ang araw ay dapit hapon na, ang bintana ay box, at ang hangin ng tagsibol ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin ng Vatican. Ngunit ang kanyang panulat ay mabigat. Sapagkat ang kanyang mga salita ay hindi na lamang sulat pastoral. Ang bawat letra ay tila huling kumpas ng isang ama bago niya tuluyang ilagak ang henerasyon sa kamay ng Diyos. Wala na siyang nilikhang bagong dokumento. Ngunit sa isang simpleng piraso ng pergamino, isinulat niya ang huling panawagan, hindi sa mundo, kundi sa bawat tahanan. Sa ngalan ng awa, ng krus, at ng kaluwalhatian, inaanyayahan ko ang bawat anak ng simbahan, gawing altar ang inyong tahanan. Gawing templo ang inyong katawan. Gawing langit ang inyong gabi. Pagkatapos, nilagdaan niya ang papel at iniwan ito sa altar ng kanyang kapilya. Kinabukasan, inilabas ang kanyang huling liham. Consagratio Corporis et Domus, pagpapabanal ng katawan at tahanan. Hindi ito opisyal na enklika. Walang protocol. Ngunit sa bawat sulok ng mundo, ang mensahe ay lumipad na tila apoy sa damuhan. Sa Espanya, si Clara at ang kanyang anak na si Miguel ay nagtipo ng ilang kahoy na tabla at nagbuo ng isang maliit na oratoryo sa tabi ng kanilang aparador. Nilagyan nila ito ng imahe ng Birheng Maria, isang krus, at ang sulat ng Papa na inilaminate sa gilid. Dito tayo luluhod gabi-gabi, sabi ni Clara. Dito tayo magtatagpo, ikaw, ako, at ang Diyos. Si Miguel ay tumango. At dito natin itatago ang mga dasal natin, Mama. Isang kahon ang inilagay nila sa ilalim, kung saan isusulat nila sa papel ang mga panalangin at lihim na hindi nila kayang sabihin. At gabi-gabi, kahit pagod, sila'y lumuluhod. Minsan walang salita. Minsan may luha. Minsan tawa lang ni Miguel habang sinusubukang hawakan ang krus nang hindi mahulog. Ngunit isang gabi, habang nakaluhod sila, tahimik lang, sinabi ni Miguel. Mama, parang wala na ako sa mundo kapag nandito tayo. At si Clara ay tahimik nang umiti. Sapagkat alam niyang tama ang anak. Sa oratoryong iyon, ang lupa ay naging sagrado. Samantala, sa monasteryo ng San Anselmo, si Brother Elas ay hindi na bumabangon mula sa kama. Matanda na siya, mahina na ang pulso, at ang kanyang mga araw ay nabibilang na lang sa mga patak ng orasyon. Ngunit tuwing gabi, pinipilit niyang ipatong ang tuhod sa gilid ng kanyang banig.
May isa pang kapatid na monghe na tumutulong sa kanya. Hindi na niya kayang panatilihin ang tuhod sa lupa ng matagal. Ngunit ilang segundo lang ay sapat na. Isang gabi, habang nakaluhod, hindi na siya umangat. Tahimik. Mata sarado. Palad sa dibdib. Isang ngiti sa labi. Doon siya binawian ng buhay, nakaluhod sa panalangin. At nang natagpuan siya ng mga kapatid kinaumagahan, hindi sila nagluksa sa paraang inaasahan. Tahimik lang nilang sinindihan ang kandila, binasa ang Salmo 84 at sinabing, "Ngayon, isa sa atin ang namatay sa altar ng kanyang katawan." Ang kanyang pagkamatay ay hindi nag-iwan ng hiwaga, pero nagpasiklab ng apoy. Mula sa monasteryo, ang mga kabataan monghe ay nagsimulang magdasal tuwing alas 12 ng gabi, nakaluhod, nakabukas ang mga kamay. Wala nang sermon si Elas. Ngunit ang kanyang katawan mismo ang naging huling homilya. Sa Roma, habang ang ulat ng mga panalangin mula sa buong mundo ay dumarating sa opisina ng Papa, si Len Nasio ay mas tahimik kaysa dati. Isang hapon, pinatawag niya si Dom Benedetto at ilang obispo. "Mga anak, anya, ang labanan ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, ang simbahan ay gising. Hindi ko na kailangan ng palakpakan. Hindi rin ako nangangarap ng monumento. Ngunit may isa pa akong hiling di." Lumingon siya sa imahe ng Santo Nino sa kanyang silid. "Consecrate niyo hindi lang ang mga simbahan, kundi ang mga kwarto. Hindi lang ang mga kapilya, kundi ang mga lamesa. Hindi lang ang katawan ni Kristo, kundi ang katawan ng bawat Kristiyano." Tahimik ang silid. Pero alam ng lahat, ito ay atas ng Espiritu, hindi ng tao. Sa mga sumunod na araw, sa libu-libong tahanan sa buong mundo, nagsimulang lumitaw ang mga altar, sa mga sulok ng silid tulugan, sa tabi ng kusina, sa garahe, sa tagpi-tagping bahay, sa mga bangka ng mangingisda, at maging sa mga kulungan ng bilanggo. Ang mga altar na ito ay hindi gawa sa marmol, kundi sa puso. At sa bawat altar, isang katawan na lumuluhod, at isang kaluluwang muling lumiliyab. Bago sumapit ang Pentecosts, nagsagawa si Papa Len Nasio ng isang simpleng ritual sa kanyang kapilya. Walang obispo. Walang kamera. Siya lang, at isang maliit na mangkok ng langis. Itinaas niya ito at binigkas. "Panginoon, sa langis na ito, itinatatak ko ang katawan ng iyong simbahan. Hindi lang ang mga obispo. Hindi lang ang mga altar. Kundi ang bawat tuhod na lumuluhod. Ang bawat palad na bumubuka. Ang bawat likod na yumuyuko. Ito ang mga altar na hindi mo nililikha sa templo, kundi sa katawang may paggalang." At sa pagtatapos ng kanyang panalangin, tumungo siya sa kanyang journal. Isinulat niya ang huling pangungusap ng kanyang ministeryo. Isang pangungusap na sa kalaunan ay itinatatak sa mga puso ng milyong mananampalataya. Kapag ang katawan ay nananalangin, ang impyerno ay umurong. At ang langit ay bumubukas. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.